Alam niyo ba, nasa bahay na ulit tayo. Nakapulot yung asawa ko ng kawali. Talaga asawa ko ay namumulot pa rin mga gamit. Halos wala na nga ang space ang bahay namin eh. Ito, magandang napulot niya. Oh, hugasan ko to. Dalawa eh. Ito, malaki yung isa. Parang bago pa oh. Pero yung halatang nagamit na kasi yung likod niya ay may itim-itim. Ano lang to, kakaskasin ng lilinisin ko. Ito, oh, ganda oh. Oh, ayan. At, dalawa. Mas maganda pa sa kawali namin. Ayan. Kasi, yung mga, yung iba kong kawali, patapon na rin kasi lumang-luma na. Gusto kong bumili ng bago. Kahapon, bago umuwi ang asawa ko, napulot niya to. Dito, ganito sila dito sa Czech Republic. Mga gamit nila, mga baso, yung mga basong ayaw na nila sa bahay. Tinatapon nila, yung mga, mga plato na ayaw na rin nila. Tinatapon na lang. Kaya yung asawa ko, gustong-gusto niya mamulot. Di ba suriro yung asawa ko, magandang trabaho niya. Kaso nga lang, sa kanya, pera, kailangan tipid-tipid. Gusto na ay makatipid. Ayun o, naumulot siya. Ganyan ang asawa ko. Kaya sabi ko minsan sa kanya, huwag ka na mamulot. Dami na nga nating gamit dito sa bahay. Sabi ko sa kanya. Alam niyo ba nung namatay yung lola niya? Nung last 3 years. Yung bahay niya, siya lang, yung grandma lang niya yung nakatira doon. Ang dami niyang plato, oh. Ang dami niyang plato, yung grandma niya, walang, nag-iisang anak, yung nanay ng asawa ko lang. Sa loob ng bahay ng nanay niya, wala na space. Hindi namin madala lahat yung mga gamit ng lola niya. Kasi nag-iisa talaga lang ang yung nanay niya na anak ng lola niya. Kaya sabi ng mother niya, puluti, kung anong gusto niyo dito sa bahay, sabi niya sa asawa ko, kunin niyo. Sabi ko, sabi ko yung mga plato ang gusto ko. Kinuha ko lahat ang plato. Malayo yung bahay ng lola niya ang 3 hours ang driving papunta doon. Nung pagsakay namin sa sakyan, hindi na kasya lahat. Kasi marami pang mga gamit yung matanda, yung lola niya, na halos bago, hindi niya tinatapon, hindi niya ginagamit, puro bago, may mga tatak pa nga Kumuha ko ng isang magandang jacket niya, hindi pa niya nasusuot, may stickers pa nga Ayun yun ang kinuha ko, maganda sa pang snow. Tapos mga pa yung plato, tsaka mga yung baso mga kinuha ko. Tsaka yung asawa ko kumuha rin ng konti. Pero yung iba na tumawag sila ng malaking truck para linisin yung bahay. Marami pang magaganda doon. Hindi na namin nakuha. Pinatapon na ng mother niya. Sabi ko sa asawa ko, saan mo paglalagyan lahat yan kung gusto mong kunin lahat? Sabi ko, wala na space sa bahay, sabi ko. Kaya no choice siya. Alangan na pupunta pa siya doon. 3 hours ang driving, ang layo kaya. Bago bininta yung bahay ng lola niya, bininta ng mother niya yung bahay, yung bibili, sabi ng broker, linisin yung bahay. At lahat ng gamit, kailangan malinis yung bahay para kung may customer na titingin, malinis yung bahay. Lahat ng kunin lahat. Nilinis ng mother ko at saka yung asawa ko yung bahay nila. Ayun, lahat ng mga gamit na pinagtatapon nila. May mga old
mga sewing machine. Hindi na namin nabuhat kasi nagmamadali yung mother niya eh. May customer na kasing bibili eh. Kailangan niya makita eh, bibilhin na kaagad. Eh kasi maganda yung location ng yung bahay ng lola niya. Nasa mismong harapan ng school, tsaka mismong sa city. Ayun, kaya nabinta kaagad. Eh, yung mga gamit, kailangan linisin, itapon lahat. Maganda man or pangit, kailangan kunin. Kaya yun, hindi namin nakuha. Nagmamadali kasi. Talagang mag-inang to eh. Ay. Kung ano lang sana yun, malapit lang dito sa amin yung bahay na yun. Titirahan namin mag-asawa. Kaso nga lang, ang work niya is dito. Nandito kami sa mismong malapit sa work niya. Doon, mga 3 hours pang driving eh. Tsaka doon sa mismo probinsya eh. Pero maganda ha. Kasi yung backyard ng lola niya, ang daming apple oh. Tsaka mga daming tanim na gulay, ang daming tanim na ano ba yung cherry. Mga paborito kong mga prutas nandoon. Sabi ko sayang. Doon na lang tayo sana tumira sa sako. Doon na lang tayo tumira. Sabi na sako, ay nako, nabubulok na yung bahay. Sabi niya, ayaw kong tumira dyan. Sabi ko, okay lang kung paano, renovate natin. Sabi niya, yung work ko walang work dito. Sabi niya, ang work ko nandito raw. Ay nako, kahit na yung nanay niya, ayaw niyang manirahan doon. Ay, kaya umuwi kami rito. Lahat ng mga gamit ng lola niya, hindi namin nakuha. Nagmamadali silang linisin yung bahay. Bakit kasi yung customer agad-agad na binili para nabinta ka agad kasi. Yan. Maglinis tayo. Linisin ko yung kawali na na napulot ng asawa ko. Yan. Babaran ko yung pang rice cooker ko. Iniingatan ko yan kasi kailangan yan. Kung wala akong rice cooker, mahirap kayang sayang dyan sa kalan na yan. Dating rice cooker na to, electrician, lahat ng gamit inaayos ng asawa ko. Sumabog tong rice cooker na to minsan. Sumabog ha, hindi talaga mag-on. Nirepair ng asawa ko. Pinalitan lang niya ng kunting pyesa sa loob. Naman ulit, gumagana. Doon sa Taiwan, yung restaurant ng anak ko, yung mga rice cooker namin, nagkanda-kanda, sira na, hindi na ma-turn on. Kaya pinagtatako namin, bili kami doon, bili kami dito kapag nasisira. Hindi naman na maayos ng asawa kasi paminsan-minsan lang umuwi ng Taiwan. Naman na hintay ng anak ko 1 taon bago magluto, restaurant yun. Kaya ginagawa niya, madalian, bumibili siya ng bago. Binili pa namin yun sa Carrefour ha. Ay nako, talaga bago at hindi second hand. Yan, ang hirap. Kailangan linisin ko to. Gabing-gabi na ako natulog. Dinanghali ako ng gising. Kaya yung matulog ng hating gabi, alauna 2:00 ng madaling araw. Inaantok ako sa umaga. Nung pumasok ang asawa ko at saka yung anak ko sa school, nagmamadali ulit ako matulog. Inaantok talaga ako, kailangan matulog ako ng maaga. Pero sa Taiwan, nung nagbakasyon ako doon, tinutulungan ko yung anak ko sa sa work niya. Panggabi ako, magmula 5:00 hanggang umaga yan 5:00, 5 to 5 ako ng gabi. Hanggang madaling araw. Hindi ako inaantok kasi ang ginagawa ko, nagkakape ako, lumalaklak talaga ako ng kape habang
hihintay ng customer at saka yung food panda delivery order. Kasi maya nagre-ring yung food panda na delivery. Ting 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 ting. Naantok ka na, maya may nagre-ring. May may magpipick up ng order. Sabi ko, kuminsan nakakatulog ako, kuminsan nakakalimutan kung may order. Sabi, nandiyan na yung food panda na motorbike. Sabi ko, ano yun? Sabi ko gano'n. May order, kukunin, pipick upin ko. May order ba? Sabi ko gano'n. Nakakalimutan ko minsan. Sa sobrang antok ko sa gabi. Kaya ang ginagawa ko sa gabi, pag nakabase ako sa gabi sa Taiwan, lumalaklak ako ng gabi. Ay, no, lumalaklak ng gabi. Umiinom ako ng kape. At saka nanonood ako sa Chinese movie, mga drama. Hanggang sa umaga. Nawawala ang antok ko. Pero dito, pagdating ko dito sa Czech, parang hindi ako nasanay sa panggabi ulit. Dito, doon sa Taiwan, halos 4 na buwan na hindi ako natutulog ng gabi. Umaga lang ako natutulog. Kasi panggabi ako Sa umaga ako natutulog. Ayun. Pero pagdating ko dito, parang hindi sanay matulog ng gabi. Inantok ko parati. Ay nako, yun na nga tayo. Bye na.